Good evening. This is your host, Erwin, and this is Anonymous Pinoy Confessions Unplugged. Guys, maraming salamat sa magandang pag-welcome dun sa unang episode ng Anonymous Pinoy Confessions Unplugged sa TikTok. Actually, experiment ko pa lang yun kung magugustuhan nyo ba. And I feel like marami namang nagkakagusto dun sa, yung type yung bagong vibe nung podcast na yun, or yung format pala, nung content, and na-appreciate ko lahat ng nagbigay ng feedback. And isa sa primary thing na sinasabi ng karamihan is yung subtitle. And na-figure out ko na pag pinindot nyo yung screen nyo to go full screen, so i-horizontal nyo yung inyong cellphone, tapos sa right-hand corner, nakalagay dun yung CC, which means closed captions. So, yun yung subtitle, tas pindutin nyo. And then, automatically, ilalabas ni TikTok yung subtitle na corresponding dun sa sinasabi ko. And I feel like accurate naman siya. So, yun. And kung hindi pa rin siya applicable sa ibang mga tao, then I'll try to upload a subtitle. And yun. And again, maraming salamat. Sobrang solid ng pag-welcome. And I'm happy na gawin to as another format para lang sa mga tao na gustong pampatulog. And medyo long format dun sa regular na Anonymous Pinoy Confessions. And without further ado, simulan na natin ang kumpisalan. Confession. It girl. Hi, I'm female, 21 years old. This happened 3 years ago and never ko to sinabi kahit kanino. I graduated from a well-known school in Manila where I graduated from 3 years ago. Consistent honor student, popular friends, student leader, at palagi rin akong sinasali sa competitions outside ng school. It girl, ika nga nila. Sobrang maarte ako. Todo makeup and palaging naka-perfume. Alam ng buong school na malinis ako as a person. Pero yun ang akala nila. There was one time na nakakain yata ako ng panis na hotdog sa kantin. Tapos sumakit ng malala yung tiyan ko. So I excused myself and karipas ako ng takbo sa banyo. Hindi man lang ako nakapagdala ng sabon dahil tumatakbo na talaga ako papuntang CR. Girl, alam mo yung feeling na nanlalamig at kinikilabutan ka na dahil taing-tai ka na? Yun. Long story short, tapos na ako jumebs. And just when I was about to flush my shit, walang tubig. Walang tubig. Nagpapanik na ako kasi nag-chat na yung kaibigan ko. Hinahanap na raw ako ng teacher namin dahil sobrang tagal ko. Wala na akong maisip gawin sa kakapanik ko. Pero hindi ko naman pwedeng iwan na lang doon yung tae ko na parang pinapalambot pang nilaga. At saka may kasunod akong gagamit ng toilet. So eto na nga. I did the most disgusting shit I've ever done. Sinalo ko yung tae ko gamit yung kamay ko. Tapos tinapon ko sa bintana ng CR. Hindi ko alam kung ano yung nasa likod ng bintana. Kung meron bang tinamaan. Basta hinagis ko na lang palabas. Pagkatapos ng karumal-dumal na ginawa ko, lumabas ako ng cubicle as if nothing happened. I went back to class and nag-alcohol ng kamay. And when my friends asked me kung bakit ang tagal ko, I just said, wala, nag-retouch lang ako. Yon ang kumpisal natin. And pasintabi sa inyo guys, sorry kung ito yung kumpisal natin, medyo nakakapandiri. And sorry kasi medyo natawa ako dun sa binabasa ko and alam nyo na. And one of the reasons kung ba't ako natatawa kasi kilala ko kung sino yung nag-send nito, and shoutout sa'yo, kilala mo kung sino ka. And ito yung mga magagandang kumpisal na naiiba kasi halos lahat ng mga confession na nakukuha ko puro bembangan, fubu, puro ganyan eh. So medyo naiiba naman to. So kung may mga kumpisal kayong ganito na nakakatawa talaga na hindi talaga expected, please isend nyo kasi gusto natin ng mga ganitong kumpisal na medyo maiba naman. Alam nyo yun. And isa sa mga dahilan kung bakit sobra akong natatawa dito kasi naaalala ko yung sarili ko dahil lingid sa kaalaman ng iba, taiboy din ako. Ayan, hindi na yan anonymous ha. Sinabi ko ng diretso, taiboy ako. And kung gusto nyong marinig yung malalang kumpisal ko tungkol dyan, bigyan nyo to ng at least 5,000 likes. Pag umabot tayo ng 5,000 likes, sinasabi ko sa inyo, ilalabas ko yung sekreto kong malala tungkol dito. Anyway, talon na tayo dito sa kumpisal natin.
hindi lahat ng maganda sa paningin yun talaga ang totoong nila. Kumbaga, paano ko ba sasabihin to? Hindi yun totoong pagkatao nila. Biruin mo, ito yung parang campus crush, yung tipong it girl nga, di ba? Sinabi it girl, and yet meron siyang tinatagong darkest confession or secret pala, darkest secret na dito niya lang nilabas. And minsan, kahit gaano kaganda, kaarte, kagwapo, o kung sino pa yan, lahat tayo magtatae kapag ang tiyan mo nag-alboroto. Dahil naranasan ko na yan tulad ng sabi ko kanina. And tawang-tawa ako dito kasi bukod sa kilala ko to, hindi ko lubos maisip na gagawin niya yun. Pero ito naman, malala din yung nangyari sa akin, pero hindi ko naman naisip ni minsan na salukin yung sarili kong tae and itapon sa labas. Isipin mo na lang yun, di ba? Minsan, nakakatawa siyang isipin kasi nakakatawa pag kinukwento mo na. Pero at the moment na nandun ka na taing-tai ka, tapos wala kang katulong, tapos may mga taong nag-aantay. Ewan ko kung naranasan nyo na yun, pero ako naranasan ko na yun. Tapos wala kang magawa. Kumbaga, dito mo matetest kung gaano ka ka-resilient na tao. Kumbaga, paano ka mag-iisip under pressure. Yun yung gusto kong iparating. Kasi ito yung mga moments in life na never mong mapaghahandaan kasi dumadating to ng biglaan. Yung tipong, ito yung isang bagay na sa tingin kong hindi mo mapaghahandaan kahit gaano ka pa ka Boy Scout o ka Girl Scout. Yung mga ganyang bagay. And biruin mo yun, what are the odds na nakakain ka ng panis, tapos pumunta ka ng banyo, tapos walang tubig. Pero ito yung pinagtataka ko Kapag nakakain ka ng, let's say, panis, di ba? Or something else, normally basa yung tae mo So, that's exactly what makes me think na di kaya sinalok niya is, again, pasintabi po kung kumakain kayo, yung sinalok niya hindi tubol. Kumbaga, hindi troso. Kumbaga, sinalok niya talaga. Pero I think, hindi siya basa kasi napaka-descriptive netong ating sender. Sinabi niya na parang pinapalambot daw, parang nilaga. Ang lupit mo naman, sender. Naisip mo pa yun na parang pinapalambot, parang pang nilaga. Ang lupit mo naman. Grabe ka naman. Pero alam mo, bibigyan kita ng credit kasi kahit nagaano ka hirap yung sitwasyon mo, naisip mo pa yun, di ba? Naisip mo pang ibato yung tae mo sa labas. Let alone hawakan yung tae mo, di ba? Ibig ko sabihin, willing na akong masira yung reputasyon ko na sorry guys, inabot na ako Hindi ko na magagawa ng paraan yan, hindi ko sasalukin yan. 'Di ba? Kasi sorry sa language, tangina tae yan, boss. Tae yan. Kahit anong sabihin mo, hindi ko kayang salukin yan. Yun lang yung masasabi ko. Like, sabihin nyo nang maarte ako pero maging totoo tayo. 'Di ba? Kasi unang-una sa lahat, nandun tayo sa school And believe din ako, sinabi niya nag-retouch lang siya. After niyan tumahay, sabi niya lang sa mga kaklase niya, nag-retouch lang ako. And hindi ko rin alam kung naghugas siya ng kamay kasi sinabi niya nag-alcohol lang siya. Kaya kung totoo man na nag-alcohol ka lang, aba naman, bababa ang respeto ko sa'yo. Kung totoo yan, kaya kaklaruhin ko yan sa'yo pag nagkita tayo ng harapan at nagkita tayo sa mata. Pero yun lang ang masasabi ko dito sa confession na to na minsan, hindi lahat ng akala mo perpektong tao walang kasiraan. 'Di ba? Kasi itong taong to talagang kilala ko to bilang malinis, maganda. Alam mo yung tipong the perfect na example, kumbaga role model sa school. Kasi sinabi naman niya siya yung tipo ng tao na lumalaban sa competition, honor student. Kaya kapag kayo, sa mga makakapanood nito na makasalamuhan nyo, yung mga nilulook up nyo, mga role model nyo, kumbaga sa school, tatandaan nyo, hindi sila perpekto dahil posibleng nag-iipot din sila. Hindi nyo lang alam. Yun lang po. Maraming salamat and let me know what your thoughts are. And like I said, bigyan nyo to ng 5,000 likes. Ilalabas ko ang deepest, darkest tae secret ko.
Again, maraming salamat po sa pag-tune in dito sa episode na to. This is your host, Erwin. And until next time, peace.